Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-2 ng Disyembre, taong kaslukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO convenes Board of Commissioners. CFO host Consul General Gary Domingo. PCO recognizes CFO as FOI champion for 3 consecutive years. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas convened the 867th Board of Commissioners meeting on November 25 at the Next Gen Tower in Pasay City. CFO Chairman Secretary Dante Klink ang II highlighted the CFO's strategic pivot over the past year, shifting from providing frontline services to becoming an agency that engages the diaspora to become partners in national development. Key personnel from the CFO presented key issues handled by their respective divisions like the Exchange Visitor Program, the Au Pair Program, and the Immigrant Services Attaché. The meeting concluded with the CFO extending an invitation to the BOC members to its upcoming major activities, such as the MOF National Forum, MAM Awards, and PAFIO launching, and with the body sharing the sentiment of collaboration on various projects for the development of the Filipino diaspora.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas hosted on November 24, 2025 at the CFO Main Office Consul General Jesus Gary Domingo to discuss potential collaboration opportunities. CFO Chairperson Secretary Dante Clink ang II and CFO Executive Director Undersecretary Maria Arlene S. Borja received Congen Domingo. Congen Domingo shared his insights on the challenges faced by Filipino communities overseas and the dynamics of their experiences. The meeting delineated specific areas of collaboration to enhance support for these communities, including efforts to unite Filipino professionals and facilitate the recognition of their credentials, strengthen connections among Filipino communities, and explore other collaborative ideas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. For 3 consecutive years, the Commission on Filipinos Overseas was recognized by the Presidential Communications Office as a Freedom of Information Champion in an award ceremony held on November 28 at the Bellevue Hotel, Philinvest City. Aside from the agency-level recognition, CFO Policy Planning and Research Division Immigrant Services Officer Joanna Erica Laguna was also recognized as the Best FOI Receiving Officer, conferred by the PCO Freedom of Information Program Management Office. The FOI Awards recognizes transparency and accountability efforts implemented by government agencies. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin, kasama po pala natin ngayon ang isang professional certified coach, ang mga paraan para mapagbuti ng ating mga kapatid na overseas Filipinos ang kanilang buhay abroad. Batang-bata pala ito, Attorney Carlo. Oo. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at ating po itong babasahin mamaya lamang. Kasulukuyan po tayo napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. At nasa kabilang linya po si Mr. Paano bang pronunciation nito? Kasi kakaiba ang spelling ng pangalan. Siguro, ano natin sabihin niya, Sir Vijon, paano ba ipopronounce yung pangalan niyo? Good morning, Vion. Vion po. Vion! Yung pala. Pinagtatalunan namin kasi, ano to? Vijan? Vajan? Vion, kakaiba yung pangalan mo, sir, ha? Ano bang Yes, sir. pinagbulan yung pangalan mo? Good morning po, good morning. Ayan, magandang araw. Magandang araw. Yan, nakikita na kita sa aking At screen. welcome po sa aming munting programa, Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Morning, thank you for having me. Siguro, sir, honestly, hindi ako sanay na sabihin yung first name niya kasi matagal ko ng director to sa JCC. Okay, sa Yung JCC JCI pala, Manila. oo. Diyan kami nagkakilala. At nasa side siya ng actually naging parte na napakaraming proyekto pero pinakakilala talaga siya do sa training arm namin, yung Limitless. Okay, Anyway, okay. siguro ngayon mas focus lang tayo muna para sa ating mga kababayan na mga overseas Filipino. So, sir, siguro ipakilala niyo muna sarili niyo at syempre, ano yung sinasabing Federation Professional Certified Coach din. At yung Spark na din po, syempre. Yes. Thank you again. Thank you, attorney, for having me on your show. So ako po si Vion Dizon. Isa po akong professional certified coach. No, it's a rank or a credential mula sa International Coaching Federation. So yung ICF, International Coaching Federation, ay ang accrediting body ng mga coaches sa buong mundo, no? Para mag-qualify doon, dapat nakapag-aral ka at meron kang certain number of hours na nakapag-coach ka ng mga tao, no? So I've been coaching since 2000. Graduate ako ng Coach Masters Academy sa Singapore, no? So nag-aral ako doon ng pandemic. At for my rank, kailangan nakapag-coach ka ng
at least 500 hours and more than 100 people. Pero more and more na yung na-coach ko, no, throughout the years. Throughout 5 years almost, no. On the side, I do coaching, no, but ang main pong negosyo ko ay yung pong Spark. Kami po ay isang learning and development company. Narinig ko Sabihin na po, tong we Spark. do trainings, we do all types of workshops, mainly leadership, communication, self-improvement, personal development, improvement for individuals and companies. That's what we do. Vion, para lang malinaw sa ating mga tagapakinig, itong pag sinasabing coaching, hindi ito sports. Ito ay, you are coaching, you're a life coach, basically. Correct, sir. Tama po kayo, no? So yes, hindi po kami sports coach. Ang difference po niya, no? So, indulge me, no? A few Yes, explanations. yes. So, meron po tayong it's all about human development, right? So meron pong mga consultant, sila po we give you the solution and tell you what to do. Sabihin nila sa iyo yung solusyon, sabihin nila sa iyo yung dapat gawin, no? Meron din namang skills training o kaya training o teaching, downloading an information, teaching a skill, no? Meron ding therapy. Diba? Tayo naririnig therapy. But that's more on dealing with the past, yung nakaraan. No? Kaming coaches, if it's strictly coaching or life coaching, ang ibig sabihin po nun is assessing where you are sa kasalukuyan, sa present. Where are you now? And saan mo gustong pumunta sa iyong buhay. So, present to future-oriented. Yun po ang coaching. Ayan. Sir, paano ka ba nagsimula dyan sa pagiging motivational coach? Anong nag-udyok sa'yo na i-pursue ang coaching? Ayan, napakagandang tanong, no? Ito si attorney, baka hindi pa ito alam. So, ang background ko po, no? Ang background ko po for more than 10 years, bago ko sumali ng JCI, kung saan kami nakita ni attorney. For more than 10 years, ako po ay nag-handle ng isang retreat program para sa high school and college kids sa LaSalle schools, no? Mainly sa LaSalle Green Hills, pero nag-grow ito sa mga iba pang LaSalle schools sa buong Pilipinas, no? So, yun po yung volunteer work ko for the longest time. So, I would mentor, coach high school kids and their families and their parents, no? Punta akong bahay nila, kausapin ko sila, no? Usual problema ng mga high school, no? Para ka palang retreat master, sir, Yes, no? oo. Para kang retreat Yes. master. Basically, I was a retreat master, correct. But more of, nagkaroon din, na hindi lang yung retreat program pero more on guiding them in life, no? And yun na, nung nag-pandemic, doon ako sabi ko parang pwede ko i-pursue ito as a career, no? More than just as a side hobby or volunteer work. Yun po. Ayun. So, yun, at least narinig na natin yung background ni ng ating Si coach, Vion. si Vion, oo. Lagi ko sasabihin si Derek eh. Si Vion, ngayon Vion, syempre para sa programa nating Serbisyong CFO bagong Pilipinas, yung mga tagapakinig natin mostly mga sila overseas Filipinos, mga OFWs, ganon. May bibigay ka ba mga advice na particularly talagang for them, yung talagang specific for them? I understand, syempre, general yung mga nakikinig sa'yo. Pero, syempre, halos pareho lang naman yan. Pero alam naman natin, iba rin ang buhay abroad eh. May mga specific life tips ka ba para sa kanila? Yes. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga OFW, no, sa lahat ng nakikinig, no, dahil sila talaga ang bumubuhay sa ating ekonomiya at syempre sa kanilang pamilya. So maraming salamat po. Saludo kami sa inyo, no. And batid din namin ang hirap ng mga OFW kasi hiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay, no, sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, anak, no. So simulan natin doon, no. Yung pagkakahiwalay sa mga mahal mo sa buhay tapos nasa isang lugar ka na hindi mo naman bansa, hindi mo masyadong kilala yung mga kasama mo. Could add stress, 'di ba? Stress at pangamba sa ibang tao, no. And maaring puro trabaho lang. So at sa ganung sitwasyon, first my advice would really be first is to take care of themselves, no. And how do we do that? Paano 'yun? Kailangan lagi meron silang moment para sa kanilang sarili, no, sa umaga bago matulog. In between kasi trabaho 'yan, no. But in the morning, bago mo simulan ang iyong araw, kailangan may moment ka para sa iyong sarili, no.
And sa amin, sa coaching, tawag namin doon grounding, di ba? So yung just staying in the present. Kasi madalas, no, pagising natin sa umaga, iisipin na natin, no, ito kailangan kong gawin, no, ito yung sabi ng boss ko, ito may bayarin ako or kung ano man, right? But lahat yon sa totoo lang, no, ito yung science ng coaching, ay thoughts na hindi naman ikaw ang nag-iisip, no? Parang nasa isip mo lang siya dahil may feeling sa yung sarili na lumalabas pag nag-start na yung araw, no, pagkagising mo. But you can control that by grounding yourself, by staying in the present moment and just breathing, no. It's controlling yourself and your thoughts, eh. Bago ka makonsume nung lahat ng mga problema mo sa iyong isip. So, Yun pala yung yun pala, bigla ko na-realize, yun pala ang pinagmulan nung tawag na konsumisyon is you are being consumed. yes. Diba? And Hindi ko lang na-realize yun. Parang blooming ka na. Parang hindi ka mukhang konsumido, partner. Pero alam mo, Vion, tama yung sinabi mo eh. Kasi ako yung naging OFW rin for 7 years. Oh. So, when you start your day, alam mo ang usual mindset ng nung OFW, ay magigising na naman ako, magtatrabaho na naman ako, ang layo-layo na naman ito, or kung konsumido ka sa workplace mo, ang naiisip mo agad, makikita mo na naman yung mga toxic na tao. So tama yung sinabi mo, sir, yung grounding, importante yun. Ayan. Pero talaga sa totoo lang, ang hirap lalo na yung mga OFW sa may mga ibang lugar, no? Like sa Middle East, sa Hong Kong, wala ka kasing personal space sa tinitirahan mo. So you have to look for a personal space outside where you live para magawa mo yung grounding na yan. Yes. Pero so, yung mga kasama naman namin, Vion, sa yung mga ibang nationalities, kasi multinational yung team na sinalihan ko eh. Ang tawag namin, ang grounding mantra namin is another day, another dollar. maganda motivation. Kayod. Pero Sir Bion, based dun sa insight nga ni Sir Ares na isang OFW, dating OFW, ano yung pwede mo maging advice, for example, for grounding? Kung halimbawa nga naman, hindi suitable for grounding yung environment mo. Kunyari, talagang ang liit ng space mo. Alam natin, yan ang buhay ng OFW nga, kagaya ng sinabi Sir Ares. Saan ka pwedeng mag-grounding? Paano mo gagawin ba to? Alam mo, madaming paraan. So minsan kung ikaw ay nagko-commute papuntang trabaho, no, kung nasa bus ka or whatnot, no, maraming nasa iyong paligid pero you can still hold the space, no. Pwede kang mag-earphones. So it's really just a matter of closing your eyes and feeling the present moment, no. Yes. And present moment, wala mo na ang ibang iniisip, ikaw lang, no? Kasi yan para ka nag-build ng muscle na kaya mo makontrol niya yun, yung emotion mo. The more you control yourself, the more you can control outside eh. So ganun, kahit nasa bus ka, no, o nasa train ka sa ibang bansa papunta sa trabaho, that alone, 3-5 minutes is enough time just to ground yourself before you face again the new day. Ayun. Paano ba yung term nung ang nangyayari kasi, ito yung practical sa yung experience ko kasi nagkakakwentuhan din kami minsan doon ng mga kapwa OFWs. Yeah. Minsan kasi paggising mo, ngayon dahil may cellphone na, 'di ba? Una mo sine-check, imbis na yung iba doon imbis na magdasal muna. Si-check yung cellphone. At makikita may message doon galing sa kung kani-kanino, may manghihingi ng pera, mangungutang, or maniningil. So, you start parang wrong foot agad eh. So, pag mga ganong situation, paano mo siya babawiin para makapag-grounding ka ng tama? Ayun. Alam mo, tama po yan, sir. Nung ako po, ito nga, naging coach na yun, napansin ko rin yan sa sarili ko. So ako, ginawa kong practice na ang cellphone ko ay malayo kung saan ako nakahiga. No? Napansin ko kasi, kaya ako cellphone ang una kong kinukuha kasi ito rin ang ginawa kong alarm clock. Yes. Diba? So sabi ko, okay, magkano ba ang isang alarm clock?
na hindi cellphone. So, ngayon po, meron ako katabi sa aking kama, alarm clock ko, hindi cellphone. Alarm clock talaga, hindi digital lang. Less than 500 pesos, plastic lang, no? Para yun ang alam ko sa aking pagtulog, no? Para yung cellphone ko, nag-charge siya bago ko matulog. Yung kailangan ko pang bumangon, maglakad, para kunin lang siya. So, that gives me now time to ground in the morning. Kasi hindi na cellphone yung alarm clock ko. So, isang tip yun, baka pwede ma-adapt na ibang tao. Yun. Oo. Parang ilayo mo yung toxic sa buhay mo. Yung tukso. Oo. Yung pinagsimula ng toxic nga, no? Okay yun, sir. Yun. Aside from that, dun sa grounding, ano po yung next na step natin na ma-advise? Of course, ayan na yung grounding, no? So, ito na tayo. Papunta na talaga tayo sa araw natin or sa work natin. Ano naman po yung next naman po? Good. Okay. So ako kasi I'm more all about feelings, no? Kasi how you think, how you feel is how you act. Yan ang science talaga, 'di ba? So pag inisip mo isang bagay na katulad ng sabi ni Sir kanina, nako, eto na naman. Magtatrabaho na naman ako. Pag yun ang nasa isip mo, mararamdaman mo, maiinis ka, magagalit ka. At yun na yung mood mo for the day. Yes, Diba? correct. Yun talaga yun eh. Kahit saan natin tignan. So after you ground, you feel the present moment. Another letter G, no? Gratitude. Ayun sa aming Yun. pag-aaral. Tama. Yung gratitude, yung feeling ng ikaw ay blessed, ikaw ay natutuwa. Kahit regardless of ano yung totoong nangyayari sa ating buhay. But just be thankful. It's a feeling na hindi na-fake. No? And you can be thankful because you have a job. You can be thankful because you wake up for another day. Diba? You know that your family is far away, but you know that they're there waiting for you to come home. Diba? That alone gives you that feeling of gratitude. Diba? So, if you feel that, and ito yung science ulit, no, sa coaching, kada sinasanay mo ang iyong sarili. Sanay ka na kasi pagising mo, nakukonsumi ka eh. Pwede mong baliktarin yun, di ba? Pwede mong baliktarin yun. Sanayin mo yung sarili mo na, okay, thankful ako. Ayun. Thankful ako. Pasalamat muna tayo. Pasalamat tayo na gumising tayo. Pasalamat Yes. tayo na buhay pa tayo. Yeah. And mapapansin mo yan, the more that you do it, ako din, no, wala naman perfecto, no, but itong past, I'd say 2 months, mas maayos yung aking meditations and practice as a coach, no. So, mas nararamdaman ko na, no, mas gumagaan yung sarili ko at pagising ko, no. So, magandang gawin yan sa gabi, bago matulog. Kasi yun yung huling yun yung energy na maiipon sa'yo. Pagising mo, yun yung pakiramdam mo. No? At pagising mo din. No? So, mas mahirap siyang gawin pagising lang. Mas maganda bago matulog. No? Pagising, yun nga, yung grounding. So, grounding, gratitude. Yan ang first to advice ko sa lahat. Vion, medyo kinakapos na rin tayo sa oras. So, ito kasi papasok na naman yung Christmas season and people are saying na the holiday season, yung maraming depressed, Yes. di ba? It adds to the stress eh. It adds to the stress at meron ding mga ilan-ilan na demotivated. So sa panahon ngayon na maraming nakakaranas ng ganyan, burnout, pagkabalisa, ano ang maia-advise mo? Well, you already said grounding and gratitude, pero ito kumbaga, ano yung casualty care na pwede mong gawin para sa yung mental health? Yeah. So ako, ito po, no, tandaan natin, what you put, ito medyo, hindi naman controversial, pero I always say this, no, sa totoo lang, life is what you put meaning to it, diba? So, makakita ka ng isang litrato, makakita ka ng kung anong bagay, may naaalala ka, may nararamdaman ka, kasi ikaw yung naglagay ng ibig sabihin na yon. No? So, ngayon, sa mga, kapwa nating Pilipino nasa ibang bansa, OFW o nandito sa Pilipinas, iniisip yung kanilang nanay, tatay na nasa ibang bansa, no? Put good meaning into it. Lagyan nyo ng magandang meaning na yung nanay ko, yung tatay ko nagtatrabaho para sa amin, no? If yun yung thought mo, yun yung mararamdaman mo, no? So every time you think, every time you feel feeling mo masama o mabigat, breathe out. Catch yourself, breathe out, and then put a good meaning na, alam mo, ginagawa ko to para sa aking pamilya. No? Makakauwi rin ako balang araw. No? So turn the script. You talk to yourself, turn that script in your head.
Diba? And motivate yourself. And pag nasanay ka doon, you'll be surprised, no? You are now motivating yourself. So Yes, yes. it's really that, putting different meaning, catching yourself, and put a different meaning to life. Alam mo yun, mabilis sa kwento. Alam mo, ginagawa ko dati, meron akong kalendaryo, tapos binamarkahan ko yun kung ilang araw na. Bigla na lang meron akong kaopisina na Indian, bigla akong tinanong, how many more days? Nakikibilang pala siya sa'yo. Para kasi ang itsura ko nun, para akong preso nagbibilang ng sentensya. Kaya nga you put meaning, Oo, sir. ayun Pagandahin mo. nga. Yun nga Lagyan mo yung ng flowers yung ninunote mo Oo, sana nun. tama. Ayun. Yeah. Sir, Sir Vion, napakaganda ng mga pieces of advice mo. Siguro itong last na part na lang, chance mo na rin para ma-promote syempre yung Spark. At saka parting message na lang para sa ating mga tagapakinig na alam ko talagang napakinabangan nila yung sinasabi mo. Lalo na baka habang nakikinig sila, nag-grounding na sila. Oo. So ayun sir, yung sa mga activities mo na lang na darating, pwede mo na rin i-promote, sir. Yes. Sige, salamat po, attorney. So, first, promote ko po ang social media ko. Meron akong TikTok, Facebook, Instagram, Life Coach V. John, no? Pero yun po ang pronunciation. Life Coach V. John in all social media. Tas, for corporations naman po, no? For organizations na naghahanap ng training, communication, leadership, team building, andyan po ang Spark. So, may website po kami, no? Spark Yes PH, no? Yan po ang aming website. At meron din kami sa Facebook, no? Spark Yes. Yan. So, for any personal and professional development, andito po kami. No? Salamat po sa pag-anyaya niyo sa akin. At yan po si Vion Dizon. Yun, salamat din. Maraming salamat, Vion. At sana ulitin pa natin. Mag-guest ka uli dito. Marami pa tayong pwede pag-usapan. Oo. At Yes. may kailangan din na training ang opisina natin, Oo. sir. So, tingnan natin, di ba? Kailangan yan. Oo. It's yung ganyang training ay Mukhang marami kang gustong i-ground sa opisina natin. hindi naman. Ibang grounding yun, pre. Hindi, ang talaga is dapat bigyan din ng prioridad ng ating mga managers itong mga ganitong klaseng training dahil ito ay investing in human capital, investing in human resources. No? Yeah. Hindi ito expense. Alright. So, Tama po. bago po magtapos ang ating programang serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas ay binabati po natin lahat ang Happy Overseas Filipinos Month. Ngayong December. Ngayong December po ay may Overseas Filipinos Month. At binabati rin po natin ang Radyo Pilipinas World Service na ngayon po ay nakabalik na sa shortwave. At yun nga, Attorney Carlo, nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.